Minsan hindi natin namamalayan, pero unti-unti nang lumalamig ang puso natin sa ministry. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil napagod, nasanay, o nawalan ng tamang perspective. Ito yung ilang red flags na dapat nating i-check sa sarili natin. 1. Present ka pero hindi prepared. Dumadating ka nga sa gawain, pero walang prayer, walang paghahanda, walang expectancy. Para bang attendance lang, hindi offering? 2. Ginagawa mo na lang kasi ikaw ang naka-assign, nawawala na yung joy. Duty na lang, hindi na devotion. Parang trabaho, hindi na calling. 3. Mas inuuna mo ang convenience kaysa commitment. Konting pagod, atras agad. Konting conflict, bitaw na. Kapag may mas masayang option, dun ka na. 4. Hindi ka na teachable, ayaw na ng correction. Defensive agad. Feeling mo alam mo na lahat? Sign yan na pride is slowly replacing humility. 5. Walang growth. Walang hunger. Hindi ka na nag-aaral ng word. Hindi na nagdadasal deeply. Hindi na nagsisik kay Lord. Ministry ka pa rin, pero personally stagnant. 6. Reklamo. Ang nangingibabaw kaysa pasasalamat, mas marami ka nang napapansin na mali kaysa sa grace ni God. Nakakalimutan mo na kung bakit ka tinawag in the first place. 7. Mas importante, ang recognition kaysa faithfulness. Kapag walang pumansin, tinatamad ka. Kapag walang palakpak, nawawalan ka ng gana. Delikado to baka tao na ang audience mo? Hindi na si Lord. Reminder, ang ministry ay hindi natin pag-aari, ito ay ipinagkatiwala. At kung ano ang ipinagkatiwala, dapat pinahahalagahan, inaalagaan, at binabalikan sa paanan ni Kristo. Kung tinamaan ka, hindi ito condemnation. Invitation to sa repentance at renewal. Balik tayo sa first love. Balik tayo sa dahilan kung bakit tayo nagsimula. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Then, 1 Corinthians 4:2.